Tulog sa ilog kaninang alas 4 na madaling araw, nangyari po yan sa Tugigaraw, sa lalawigan ng Cagayan. Patay ang pahinanting kinilalang si Jonard Balos Laksima. Galing pa ng Maynila ang truck na maghahatid daw sana ng kahadiyero. Sa pakurbang bahagi ng tulay ay nawala daw harang o yung tinatawag na railing, tuluyang nahulog ang truck. 2 pahinante pa ang nawawala. Ligtas naman ang driver at isa pang pahinante na agad dinala sa ospital. Nagbabala ang pulisya kaugnay ng 2 pang tinutugis na suspect sa pagpaslang sa estudyante ng UPLB na si Ray Bernard Peñaranda. Armado at delikado raw ang mga naturang suspect. Kaya para maiwasan ang karahasan, apila ng pulisya sa pamilya ng mga suspect, isuko na ang mga ito. Nakatutok si June Veneracion. Ito ang pinakabagong litratong hawak ng Laguna Police ng isa sa mga nagtatagong suspect sa pagpatay sa UP Los Baños student na si Ray Bernard Peñaranda. Mugshot ito ni Carl De Guzman nang masangkot siya noon sa kasong robbery. Ayon sa Laguna Police, si De Guzman na nagmamaneho ng motorsiklo at ang angkas naman niyang si Tyrone Kenneth Terbio ang sumaksak daw sa biktima. We consider them as armed and dangerous dahil nga siyempre may mga baril sila. At since may history sila ng drug use, baka mapraning sila once na inaaresto sila, magkaroon patuloy ng pagdanak ng dugo. Para maiwasan ang pagdanak ng dugo, nakikiusap ang mga otoridad sa mga kamag-anak ng mga suspect na pasukuin na lang ang mga ito. Tuloy-tuloy daw ang manhunt operation ng iba't ibang unit ng PNP. Base sa report ng Laguna Police, may mga kamag-anak daw ang mga suspect na mga opisyal ng barangay sa Los Baños. Kaya kung meron mang nagkakanlong sa mga suspect, may babala ang Laguna Police. Once na na-prove namin na talagang kasama sila o kasama sila sa nagtatago ng mga suspect o sila mismo yung nagpo-provide ng gamit o sila mismo ang nagpo-provide ng mga sasakyan, sasama namin sila sa kaso. Kagabi, pinalipad ang mga sky lantern sa Sunken Garden ng UP Diliman. Simbolo raw ito ng panawagan na tuldukan na ang karahasan sa loob at labas ng mga UP campus. Aminado ang pamunuan ng UP, nakakabahala na raw ang serye ng krimen ng mga estudyante ang mga biktima. Para makatulong sa paghuli sa 2 nagtatagong suspect, itinaas na sa 350,000 pesos ang inaalok na pabuya sa sino mang makakapagturo sa pinagtataguan ng mga ito. Sa mga may nalalaman, pwedeng mag-text o tumawag sa Laguna Police. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Masayang nagkwento ang Kapuso host na si Grace Lee tungkol sa unang pagkikita nila ni Chris Aquino na kapatid ng manliligaw niyang si Pinoy. Pero bago yan, naging emotional si Grace nang magpaalam sa kanyang radio show kaninang umaga. Ang chika hatid ni Nelson Canlas. Sa isang punto, naging madamdamin ang pamamaalam ni Grace Lee sa kanyang programa sa Magic 89.9 kaninang umaga. Hindi kinumpleto ni Grace ang kanyang shift at 30 minutes lang ang inilagi sa show. Matapos basahin ni Grace ang kanyang inihandang liham para sa kanyang mga listeners, naluha ang celebrity DJ. Nilinaw ni Grace na sa kanyang morning show lang siya nag-resign at hindi niya raw iiwan ang radio station. Is it because of No, It's not. it's not. Is it because of the president? No. No, talaga. No. No. Nalaman ni Pinoy that you're resigning from the show. Actually, only yesterday. Pero sinabi ko sa management, late last week ko pa sinabi na I was gonna resign. That's why wala ako sa show simula nung Monday. But of course, I had to inform him of certain changes in my career. Sinabi ko sa kanya kahapon to let him know. Anong sabi niya? Well, he just asked me why, and then I explained to him, and he understands. Ikinwento naman ni Grace ang pagkikita nila ni Chris Aquino. Sa isang dinner daw sila nagkakilala. She's so fun to talk to. Parang hindi kami naubusan ng kwento. Kasi magkatabi lang kami, tsaka kasama niya yung anak niya. And of course, he's so adorable also. Parang, for me, it was more than I expected. Kasi, she's Chris Aquino and all that. And I didn't expect her to be so candid with me, so open, ganyan. Mabait siya. Dahil makwento at sikat ang bunsong kapatid ni Pinoy, na-intimidate kaya si Grace? Knowing him and knowing the family, inisip ko na parang, hey, if she comes from this kind of family, maybe there's no reason for me to be intimidated.
Nakiusap na si Grace na wag nang magtanong tungkol sa panliligaw sa kanya ni President Noynoy. Pero sa kanyang mga matatamis na ngiti, tila masasalamin ang kanyang makulay at masayang love life. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Tambalang Julian San Jose at Elmo Magalona magpapakilig na sa pelikula. Ang detalye sa pagbabalik ng Chika Minute. Abangan, batang lalaki na 7 taong gulang pa lang namatay sa AIDS. Sa Marikina, lalaking pinaglalamayan, biglang sumulpot sa burol. Hindi pala siya ang pugot na bangkay na pinagluluksa. At solar flares o pagbuga ng enerhiya ng araw, ano nga bang epekto sa ating mundo? Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.